Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Krisha May Beltran. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, maaari po bang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin? Maaari mo ba itong pangunahan, Romeline? Amen. So bago kayo umupo, maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat? Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mahusay. Bago tayo tuluyang dumako sa ating paksa, maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga natutunan sa nakaraang talakayan? Andrea? Tama. Bago ang lahat, magkakaroon tayo ng isang maikling aktibidad kung saan mayroon akong ipapakitang isang larawan at inyong huhulaan ang salitang ito sa Tagalog. So, hindi maaaring tanggapin ang salita kapag hindi ito Tagalog. So, ang unang makakasagot ay siyang mananalo. Handa na ba kayo? Ano ang nire-representa ng larawan? Yes? Tama, ito ay pitaka or kalupi. Bago natin talakayin ang kwentong ang kalupi, bibigyang kahulugan muna natin ang mga salita sa hanay A sa mga salitang kasing kahulugan nito sa hanay B. So, una na dyan ay ang kalupi. Ano kaya ang kasing kahulugan ng kalupi? Tama, ito ay wallet or pitaka. Ano naman ang kamiseta? Damit. Ano naman ang humahagibis? Mabilis na pagkilos. Ano naman ang hinablot? Pagkuha ng walang paalam or pagkuha ng bigla-bigla. At ang panghuli ay nakusahan or pinagbintangan. Ayan, so tamang inyong mga kasagutan. Batay sa mga inilarawan kanina na inyong hinulaan, mayroon na ba kayong ideya tungkol sa ating paksang aaralin ngayong araw? Glacylin? Tama, ang kalupi. Ngayon naman ay tinatawagan ko si Laika May de Vera upang ipagpatuloy ang talakayan. Maraming salamat, Binibining Beltran. Ngayon naman, aking tatalakayin ang maikling kwento ni Benjamin P. Pascual na pinamagatang Ang Kalupi. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke para sa handaing mga pagkain para sa pagtatapos ng kanyang anak. Nakarating na siya sa palengke, ngunit nang dumating siya sa pakit ng pasilyo at umakmanghakbang na napapasok, ay siyang paglabas ng humahangos-ngos ng isang batang lalaki na nakapantalon ng maruming maong na sa kahabaan ng pinag-ilang lilis ng laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na kinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Sa kanilang pagbangga ay muntik na niyang ikabuwal, ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Ano ka ba? Bulyaw ni Aling Marta. Kay sikip lang daraanan ay patakbo ka pa akong lumabas. Pasensya na ho kayo, Ale, sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangus, tig-20 sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hindi ko ho sinasadya. Nagmamadali ho ako, Ale. Pasensya, sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Dumating na siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bistido upang magbayan. Wala ang kanyang kalupi. Napansin ng kaharap ng kanyang anyo. Bakit ho?
Ano to? Nawawala ho ang aking pitaka. Magkano ho ang laman? 110 piso ho. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit, nakatayo ito sa harap ng bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Maliksi siyang lumapit at binatakan ng kanyang leeg. Nakita rin kita, sabi niyang humihingan. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko, di ba? Huwag kang magkakailan. Ano ang pitaka? Ang sabi ng bata. Wala ho akong kinukuhang pitaka. May luha ng nakapinta sa kanyang mga mata at uhog ng laway ay sabay ng humamusmos sa kanyang leeg. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis na tanod. Iho, ano ang pangalan mo? Ang tanong niya sa bata. Andres Reyes po. Saan ka nakatira? Ang muling tanong ng pulis. Sa bahay ng Tiyang Inis ko po sa Blumerit. Kapatid ng nanay ko rito sa Tundok. Inutusan niya lang ho akong bumili ng ulam para sa mamayang tanghali. Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalaga magtatapos. Ang kanyang asawa na kiipalain iinit na sa paghihintay. Tinamaan ka ng lintik na bata ka. Sabi niyang pinanininigan ng laman. Ang bisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Napahiyaw ang bata sa sakit. Halos mabali ang kanyang siko at nais na lamang niya na makaplas sa mga matigas na bisig ni Aling Marta. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo. Patungo sa ibayo ng maluwag na daan. Nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. Sa isang sandali ay naglilihim sa kanya ang buong paligid. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at dugo ang katawan. Hindi siya makapag-angat ng paningin. Pagdating ng pulis, ayaw pang magmulat ng paningin at ang mga mata ay pinako sa mga maputlang mukha ni Aling Marta. Maski kapapwan niyo po ako, wala kayong makukuha sa akin. Sabing pagatol-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. Hindi ko ho kinuha ang inyong pitaka. Lagpang sandali ay lumangay ang ulo nito at nang papulsuhan ng isang naroon, mahirihin itong napailing. Patay na. Ni sa loob ni Aling Marta sa kanyang sarili. Patay na ang dumukot ng kwarta niyo. Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. Makakaalis na po ba ako? Tanong ni Aling Marta. Maaari na, sabi ng pulis. Naalala niya ang kanyang anak na gagraduate. Ang ulam na dapat na iuwi na sana'y na iuwi na. Tanghayin na siya ay umuwi. Saan ka kumuha ng pinamili mo niyan, nanay? Hindi nakatungtong sagot si Aling Marta. Nagkatingin ang mag-ama. Ngunit Marta, ang sabi ng kanyang asawa, ang pitaka mo ay naiwan mo. Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa iyong bestido. Kumuha ako ng pambili ng tabako, pero nakalimutan kong isauli. Saan ka kumuha ng pinambili mo niyan? Bigla ang kidlat na gumuhit sa karinlan. Nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang paya. Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. Umikot ang kanyang paligid at tuluyang nawalan ng malay. At doon na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat. Tinatawagan ko si Binibining Rosalinda upang ibigay ang mga gawain. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Binibining Light Kami de Vera. Ngayon naman ay darako tayo sa pangkatang gawain kung saan hahatiin ang bawat klase sa 3 grupo. Ang panuto, ang bawat pangkat ay guguhit ng sariling character web upang ilarawan si Aling Marta. Ngayon, maaari nyo na itong umpisahan. Ayan, alam kong tapos na kayo sa ating pangkatang gawain. Ngayon naman ay darako tayo sa aking inihandang maikling palaro. Magpapaikot ako gamit ang maliit na bola. Pagpapasapasahan nyo ito habang tumutugtog ang isang musika.
Kung sino man ang mahintuan ng bola, ang siya magbibigay ng kanyang karanasan na kung saan siya nagpapadalos-dalos at nagpapadala ng bugso ng damdamin upang magpaghusga. Ngayon, maaari na natin itong umpisahan. Ayan, ang nahintuan ng ating bola ay si Binibining Melanie. Binibining Melanie, maaari ka bang magbigay ng iyong karanasan? Mahusay, Binibining Melanie. Ngayon ay magpapatuloy tayo. Ayan, tinatawagan naman natin si Ginoong Benji upang magbigay ng kanyang karanasan. Magaling, Ginoong Benji. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan. Sunod, maaari ba kayong kumuha ng inyong papel sapagkat may inihanda akong gawain. Ang gawain ito ay babasahin at sasagutan ang bawat tanong sa ibaba. Narito ang mga katanungan at maaari na kayong mag-umpisa. Bago magtapos ang ating klase ay may inihanda akong takdang aralin na inyong gagawin sa inyong mga tahanan. At narito ang inyong mga gagawin. Muli, ako si Binibining Rosalinda J. Abalos at maraming salamat sa inyong pakikinig.